Minsan ang akala natin na makakabuti sa atin, ang siya pa palang magdadala sa atin sa higit na kapahamakan. Kaya bago tayo magtiwala, dapat alamin muna natin ang lahat ng tungkol sa mga tao na ating makakasalamuha bago pa tayo maperwisyo o mapahamak sa panganib na maaari nilang ibigay sa atin. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganoon na rin po sa inyong masusugid na taga-suporta at tagapakinig. Ako po si Romulo, 70 taon sa kasalukuyan. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko noong 1997 sa probinsya ng Samar. Noong ako ay nasa 40 taong gulang pa lamang. Kasama ko po ang aking anak na si Marlon na 10 taong gulang. Alam kong marami sa mga makikinig nito ang hindi maniniwala at magtataas ng kilay. Lalo na sa mga bagay na kaya kong gawin at sa mga kababalaghan na naganap sa kasaysayan sa aming buhay ng aking anak. Muli, ako po si Romulo at ito ang aking kwento. Anak, nandito na ako. Tay, kumusta po ang trabaho niyo sa bukid? Ayun, ayos naman anak. Siya nga pala, nagsaing ka na ba? May dala kong gulay. Igigisa ko para may pang-ulam tayo. Opo tay, kanina pa po ako tapos pagsaing. Tay, ano po palang dala niyo? Kalabasa at okra. Masarap to. Gigisain ko sa maraming sibuyas. Wow naman tay, alam niyo po talaga ang paborito kong gulay Abay syempre naman, pareho nating paborito to eh. Kaya ito talaga ang hiningi ko. Namitas kasi kami sa bukid, maraming reject na gulay. Sayang naman kung itatapon, hindi ba? Kaya hiningi ko na lang. Di ba tay, ayaw po ipamigay ng amo niyo yung mga hindi po napiling gulay? Baka po malaman niyang nanghingi po kayo, hindi na naman kayo sasahuran nun. Huwag kang mag-alala. Wala naman dun yung amo ko eh. Yung mga tagapili lang ng mga gulay nandoon. Bakit naman po kasi ang damot-damot ng amo niyo tay? Masisira lang naman yung mga gulay, ayaw pa ipamigay. Ang dami naman niyang pera. Hindi naman po niya madadala sa hukay yun pag namatay siya Marlon, ano ka ba? Bibig mo nga. Hindi kita tinuruan ng ganyan ha. Hayaan natin sila. At wala naman tayong magagawa dun. Mayaman sila tayo hindi. At dahil yun ang gusto nila, hindi natin sila pwedeng pilitin. Pasensya na po tay, hindi na po mauulit. Saka anak, wag mong gagawin na magsasalita ka ng ganyan kapag may ibang tao. Baka isipin nila hindi kita tinuturuan ng magandang asal. Ang sabihin mahirap na nga tayo, wala pa tayong modo. Opo tay, pasensya na po talaga kayo. O sige, basta't wag mo nang uulitin sa susunod ha. O sige na, dalin mo na mga gulay na to sa kusina. Alisin mo na lang yung sirang parte, tapos hiwain mo tulad ng ginagawa ko. Maglilinis lang ako saglit ng katawan at napakadami kong putik. Sige po tay. Mabilis na gumalaw ang anak kong si Marlon habang ako naman ay nagpunta sa may poso para maglinis ng katawan. Matapos nun, pumasok na ako para tulungan siya at para makapaggisa na rin. Nang matapos yun, kumain kami at nagpunta sa sala para makinig ng radyo. Pero may kumatok sa pinto namin at ako ang tumayo para buksan yun. Nakita ko sa labas ang amo ko at ang mga bantay niya. Kayo ho pala, Don Abel. Bakit naparito ho kayo? Tinatanong mo pa talaga, ha? Kung bakit kami nandito, hampas lupa ka. Hindi ba't alam mo naman ang patakaran ko sa taniman ko? Di baling masira ang mga gulay. Huwag lang lamunin ng mga tulad ninyo. Teka lang ho, Don Abel. Ano ho bang pinagsasasabi nyo?
Huwag mo nga akong gawin tanga, Romulo. May nakakita sa'yo na nag-uwi ka raw ng okra at kalabasa. Tapos kayo nagbabaang-maangang ka pa. Don Abel, sayang naman po kasi kung masisira lang doon. Ano naman kung masira? Kung yung pagbumukha mo kaya sirain ko, ha? Para malaman mo. Huwag naman po tayong umabot sa ganun, Don Abel. May anak din po kasi akong pinapakain. Hindi niyo naman po ako sinasahuran ng 1 linggo. Kaya, ganun po ang ginawa ko. Sa ginawa mong yan, hindi ko na ibibigay ang sahod mo. Sa susunod na gawin mo pa ulit ito, mawawalan ka na ng trabaho, legtig ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Don Abel, wag naman ho. Wala pong kakainin ng anak ko kapag hindi niyo po binigay ang sahod ko. Abay, hindi ko na problema yan. Ayan, maraming damo sa paligid. Yan ang kainin nyo. Mukha naman kayo mga kalabaw eh. Don Abel, baka pwede naman ho natin pag-usapan to. Nakikiusap po ko sa inyo. Dahil yata sa pangungulit ko, ay nainis ito. Dahil bigla na lamang niya akong sinapak. Kaya lumapit ang anak ko, habang ang amo ko namang si Don Abel ay nakatayo lang habang nakatingin sa akin. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo anak, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Bakit niyo po ginawa yun? Wala naman pong ginagawa si tatay sa inyo ah. Bakit po ba sama-sama ng ugali niyo? Nang marinig ko ang sinabi ni Marlon, agad kong tinakpan ang bibig nito at galit namang tumingin sa amin ang amo kong si Don Abel. Ayos-ayusin mo lang yung anak mo ha, Romulo. Dahil alam mong wala akong sinasanto. Maski bata pa yan, papatulang ko yan. Pasensya na po, Don Abel. Pagsasabihan ko na lang po ang anak ko. Pero yung tungkol po sa sahod ko, Don Abel, baka pwede naman po natin pag-usapan. Malaki po ang pangangailangan namin, Don Abel. Hirap na hirap po kami sa buhay. Sana inisip mo muna yan, Romulo, bago mo ginawa mga bagay na ipinagbabawal ko. Alam mo naman, di ba, na ayaw ko sa mga magnanakaw. Pero Don Abel, hindi naman po ako nagnakaw eh. Mga nasisirang gulay lang naman po yun. Alam niyo naman po mahirap lang kami. Kaya para sa amin, sayang po talaga yung mga gulay na itatapon lang. Magnanakaw pa rin na matatawag yun. Dahil hindi ka nagpaalam sa akin. Nagpaalam naman po ako sa mga tagapili niyo po ng gulay. Bakit? Sila ba ang amo mo, ha? Lintik ka? Hindi nga po, Don Abel. Tsaka hindi niyo naman po ako bibigyan kahit nagpaalam pa po ako sa inyo eh. Alam mo naman pala na hindi kita bibigyan eh. Pero bakit pilit mong ginagawa ang mga bagay na ayaw ko? Tulad nga po na sinabi ko, sayang po mga gulay kung masisira lang. Walang sayang-sayang sa akin, Romulo. Mas gugustuhin ko pang ipakain yon sa baboy kesa sa mga tulad nyo na patay gutom. Tama na. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Bukas magkikita pa tayo at sisiguraduhin kong makakatikim ka ng parusa sa akin. Nang matapos niyang sabihin yon, naglakad na ito palayo sa bahay namin. Habang kami naman ay pumasok na sa loob. Napansin ko naman na nakatingin sa akin ng masama si Marlon, na para bang may nagawa ako na kasalanan. Ano naman tingin yan, Marlon? Tay, bakit di niyo po nilabanan yun? Sinapak na nga po kayo. Hindi pa kayo gumanti. Malamang amo ko siya, anak. Hindi pwede yung sinasabi mo. Kahit na, Tay. Hindi niyo po dapat hinahayaan na saktan lang kayo ng ganun. Hindi po porke mahirap lang tayo, magpapakababa po tayo sa kanila. Hindi po ba, Tay? May kapangyarihan kayo ng lupa. Bakit di niyo po gamitin yun para parusahan yung mga taong ganun? Marlon, ang boses mo. Babaan mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Alam mo naman na sikreto lang ang mga kakayahan ko, hindi ba? At saka bakit ganyan ka? Di ba ilang beses kong sinasabi sa'yo na hindi sa lahat ng oras ay dapat idaan sa dahas? Pero kayo po, Tay, hinayaan niyo lang po
nagamitan kayo ng das. Nagpapabugbog po kayo sa mga taong kaya niyo naman po kung tutusin. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin, ha, Marlon? Kahit magalit ka pa sa akin, amo ko pa rin ang taong yon. Sabihin na nating walang laman ang utak ko, natanga ko. Dahil hinahayaan ko lang ang iba na bugbugin ako. Pero anak, itong sasabihin ko sa'yo, masama ang gumante. Kaya po ba hanggang ngayon, hindi niyo pa rin po napapatay ang mga aswang na sumalbay kay nanay? Kasi masama ang gumante, ganun po ba? Hindi, anak. Hindi ganun yun. Iba ang amo ko. Iba rin ang mga aswang. Kaya kung kaya ko pantiisin ang mga bugbog na ginagawa niya, titiisin ko. Pero kung tungkol sa mga aswang ibang usapan na yun, anak, lalaban ako. Kahit hanggang kamatayan pa. Wala naman pong pinagkaiba si Don Abel sa mga aswang, tay eh. Nanakit din po ng tao yung amo nyo, tay. Kaya dapat lumaban po kayo. Hanggat hindi ikaw ang masasaktan, hindi ako lalaban. Dahil tulad nga ng sinabi ko, kaya kong tanggapin lahat ng bugbog. Hindi na sumagot pa ang anak ko sa mga sinabi ko. Pumasok siya ng kusina at ilang saglit lang ay lumabas na ito. May dalang basang tela at naluluhang lumapit sa akin. Umupo naman ako at sabay nun, ipinupunas niya ang basang tela sa parte kung saan ako sinuntok ni Don Abel. Hanggang sa napansin ko ang mga tahimik niyang paghikbi. O anak, ano nangyari? Ba't ka naman umiiyak? Wala po, tay. Huwag niyo po akong pansinin. Paano di kita papansinin? Kitang-kita ko naman na umiiyak ka. Kasi po, tay, para pong nadudurog yung dibdib ko. Pag nakikita ko pong may nananakit sa inyo eh. Nagagalit po ako dahil ang liit ko pa para ipagtanggol kayo. Ay nako, ang anak ko. Kaya ka ba nagalit kanina dahil dun? Opo. Pero hindi po ako sa inyo nagalit, tay. Nagagalit po ako sa sarili ko. Kasi tay, gusto ko po talaga kayong ipagtanggol eh. Pero dahil bata pa ako, hindi ko magawa. Hindi ko kaya. Hindi mo naman kailangan gawin yun, anak. Ayos lang naman ang tatay eh. Hayaan mo. Kapag nakahanap ako nang ipapalit ko sa trabaho ko, anak, ora mismo aalis ako dun para wala nang mananakit sa akin. Pagpasensyahin mo na rin sana ang tatay, ha? Kung hindi ko man lang kayang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi kasi kaya ng loob ko na manakit ng basta-basta lang. Alam mo naman, di ba, pinangako ko sa sarili ko na sa mga aswang lang ako lalaban at gagamitin ang taglay kong kakayahan at hindi sa mga kapwa-tao ko. Ang bait-bait niyo po, tay. Pero bakit may mga taong nananakit pa rin sa mga tulad natin? Wala tayong magagawa. Likas na sa kanila yun, anak eh. O di kaya may malalim na sugat sa mga puso nila na balang araw maghihilom din. Sana po maging mabuti na lang po si Don Abel. Kasi sa yaman niya pong yun, sa totoo lang, marami po siya matutulungan eh. Alam niyo po, tay, kapag ako po nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng maraming pera, tutulong po ako sa mga tulad natin na mahihirap. Mabuti yan, anak. Kahit na pinapakita ng iba ang kalupitan nila sa atin, wag na wag mo silang gagayahin. Dahil may sarili kang isip at alam mo ang pakiramdam ng inaalipusta. Kaya dapat magkaroon ka ng pasensya, anak. Huwag kang mananakit at huwag ka rin gaganti. Pero tay, kung aswang po mananakit sa akin, Siyempre lalabang ka. Ibang usapan na yun. Kung tao lang naman, pwede namang habaan na lang ang pasensya. Pero kung aswang, aba, lalaban tayo. akala ko hindi pa din lalaban eh. Yan
Napapangiti ka na. Ang gwapo mo talaga kapag masaya ka. Kamukhang kamukha mo ako eh. Hindi kayo. Sabi ng iba kamukha ko daw po si nanay. Aba syempre, ate ako dyan. Tatay mo ko eh. Oo na po, tay. Ayaw magpatalo. Gumaan ang loob ko nang makita ko ulit na ngumiti ang pinakamamahal kong anak. Matapos niyang punasan ng tela ang mukha kong tinamaan ng suntok, sabay na kaming pumasok sa kwarto. Magkatabi kaming humiga sa katre at sabay nang natulog. Mabilis lumipas ang gabing yon at naunang nagising ang anak ko. Sunod nun ay ginising niya ako at pagtayo ko, nakahanda na ang lahat sa lamesa. May nakatimpla ng kape at may tinapay. Natira pa namin nung nakaraan. Aba, ang aga mo yatang nagising, Marlon. Opo, tay. Nakapagwalis na nga po ako sa labas eh. At saka nakapaghugas na rin po ng pinagkainan kagabi. At hinanda ko na rin po yung susuotin niyo po dun sa bukid. Ay nako, ang swerte-swerte ko talaga sa anak ko. Ikaw ba, nag-almusal ka na? Opo, tay. Tapos na rin po. Mabuti naman kung ganun. Tay, pwede po ba akong sumama sa inyo doon sa bukid? Anak, mainit dun. At saka ngayong araw, mamimitas kami ng mais. Ayos lang po, tay. Di po ba may malaking puno naman po doon? Doon na lang po ako sisilong para hindi ako mainitan. Sigurado ka ba? Opo, tay. Nakakainip po kasi dito sa bahay. Wala po akong kalaro. Wala din po akong kausap. O sige, wala namang problema. Basta magsuot ka ng damit na may mahabang manggas ha. Tapos gamitin mo yung isa kong sombrero na pambukid. Opo, tay. Nakahandaan na rin po. Parang alam na alam mo talagang papayag ako ha. Talagang ready ka na. Siyempre po, tay. Nahulaan ko na po yun eh. O siya, sige, magbihis ka na. Uubusin ko lang tong kape ko. Tapos magbibihis na rin ako at nang makaalis na tayo. Para hindi tayo mahuli. Sigurado nandun na si Don Abel. Kaya huwag kang masyadong maglilikot dun ha. Opo, tay. Hindi naman po ako malikot eh. Pangako po. Tumango na lamang ako sa mga huli niyang sinabi. Sunod nun, pumasok na siya sa kwarto namin at nagbihis. At paglabas niya ay sakto naman akong natatapos na. Kaya naman, nagbihis na rin ako. Matapos naman nun, hinawakan ko na ang kamay ng anak ko at sabay na kaming lumabas ng bahay at naglakad patungo sa bukid. Pagdating namin doon, naabutan na rin namin ang iba ko pang kasamang magpipitas ng mais. Nang mag-umpisa na kami, iniwan ko si Marlon sa may ilalim ng puno ng santol. Ilang oras ang lumipas at oras na ng tanghalian. Bumalik ako sa pinag-iwanan ko kay Marlon at nadatnan ko siya doon na nakahiga sa isang sao at natutulog. Ginising ko siya at agad naman niyang iminulat ang mga mata niya. Ay, tay. Kayo po pala. Tapos na po ba kayo? Mas naiinip ka yata dito, Marlon eh. Ayaw mo bang umuwi? At makinig na lang ng radyo doon sa bahay natin? Ayoko po, tay. Nagsasawaan na po ako dun eh. Eh nakakatulog ka naman dito. Ayos lang po, tay. Ayos nga po yun eh. Pakiramdam ko, mabilis lang po yung oras kapag nakakaidlip po ako. Kung gano'n, halika na. Darating na si Don Abel niyan. Magdadala yun ng tanghalian namin. Ibibigay ko na lang ang pagkain ko sa'yo. Wag na po, tay. Nagbaon naman po ako ng tinapay ko eh. Mas kailangan niyo po yun. Kasi pagod po kayo. Ayos lang ako, anak. Nakita lang kitang busog. Eh, para na ring busog ako. Matapos kong sabihin yun, inalalayan ko na ang anak ko para tumayo. Sakto naman na naglakad kami patungo ng kubo na pahingahan namin. At dumating na rin ang amo kong si Don Abel. May dala itong 2 basket. At ang sa palagay ko noon, may pagkain na ito. Paglapit namin, tinignan lamang kami nito at walang emosyong sinabi
na yun na nga ang pagkain ng mga nagtatrabaho niya. Mauna na sana akong kumuha, pero napatigil ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Oh, Romulo, ano ginagawa mo? Kukunin ko lang po yung pagkain ko, Don Abel. May sinabi ba akong kasama kayo sa pagkain na yan, ha? At nagsama ka pa talaga ng isa ko pang palalamunin? Hindi ko naman ho siya kukuhanan ng pagkain eh. Yung akin po ang ibibigay ko sa kanya. Pero hindi ka naman kasali sa parte ng pagkain na to eh. Hindi ba't may atraso ka pa sa akin? Gusto nyo rin naman ng sirang gulay, di ba? Pulutin nyo yung ibang mga kalabasa ron na nabubulok na. At yun ang kainin nyo ng hilaw. Pero Don Abel, nagtatrabaho naman po ako eh. Bakit hindi po ako pwedeng kumain? Hindi nyo na nga po ako sasahuran. Hindi nyo pa ako bibigyan ng pagkain. Sobra naman po yata kayo. Karapatan ko po ang bigyan ng maayos na bayad at pagkain. Teka nga, sinasabi mo bang hindi ako maayos magpatrabaho, ha? Ganun na nga ho. Kahit po kayo mismo, alam nyo po sa sarili nyo yan na hindi po tama ito. Opo, nandun na nga po tayo sa parting hindi ko kayo sinunod. Pero sobra na po talaga ito eh. Hindi na talaga ako noon nakapagtimpi pa. Dahil sa inaasal ng amo ko at para bang tinatrato niya kaming parang hayop na walang karapatan sa lahat. Aba, marunong ka na magsalita ngayon, ha? Kahit sino naman pong tao, Don Abel, hindi magugustuhan tong ginagawa niyo eh. Sirang gulay pagdadamot niyo pa. Tapos, dahil di ko kayo sinunod, hindi ako sasahod. Pinagtatrabaho naman po ako na maayos pero wala akong kakainin. Maging patas naman ho sana kayo. Abay, patas naman to, ha? Ano sa tingin mo dapat kong gawin? Kung mismo nagtatrabaho ko, di marunong sumunod sa mga patakaran. Alam ko naman po na nagkamali ako sa parting yon. Pero tama po ba itong ginagawa niyo sa akin? Ang tagal ko na po nagtatrabaho sa inyo. Pero ni minsan, hindi niyo po trinato na maayos ang mga nagtatrabaho sa inyo. Kung ganun, di umalis ka. Problema mo yun. Umalis ka kung gusto mo. Hindi kita pipiliting manatili sa bukid ko. Sino ka ba para pigilan ko? Sige, umalis ka. Isama mo yung inutil mong anak. Don Abel, huwag niyo sinasali ang anak ko rito. Dahil kung tatanungin sa inyong dalawa, ikaw ang siyang inutil. Ano ba gusto mo mangyari ngayon, ha, Romulo? Wala, Don Abel. Pero itong tatandaan niyo, hindi ko po makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo sa aming mag-ama. Sisiguraduhin kong babalik po sa inyo ang karma. Tara na, Marlon, anak. Umalis na tayo rito. Hinila ko ang kamay ng anak ko at diretso na kaming naglakad paalis ng bukid ni Don Abel. Hindi na kami lumingon pa at dumiretso na kami ng bahay. Tay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Uminit lang ang ulo ni tatay. Alam mo, Marlon, tama ka eh. Sumusobra na nga yung Don Abel na yun. Ang init pa naman ng panahon. Tapos gaganunin lang tayo. Aksaya lang ng panahon kung sa kanya ako magtatrabaho. Tay, paano na po tayo nito? Wala na po kayong trabaho. Madali lang yan. Hahanap ako mamaya. Kaya dito ka lang sa bahay, ha? Pero hindi na ako babalik doon. Hindi ko naman siya kawalan eh. At sa pa nga ito mawawalan. Dahil kung di dahil sa bertud ng lupa na nasa akin, hindi magiging ganun kataba ang mga tanim niya. Buti naman po tayo natauhan na po kayo. Kasi nakikinabang po siya sa inyo kahit hindi naman po kayo sinasahuran ng tama. Kaya hayaan mo siya. May naisip na rin naman akong pwedeng pag-applyan ng trabaho. Kanino po, tay? Yung bagong salta sa baryo natin, yung babaeng negosyante. Pareho sila ng itinatanim ni Don Abel. Pero dahil na kay Don Abel ako noon, siya ang mas malaking kinikita. Dahil sa kaya kong utusan ng lupa para tubaba ng husto ang mga pananim.
Sino po yun, Tay? Parang hindi ko pa po kilala yung sinasabi niyong babae. Bago lang siya dito sa baryo, anak. Nakatira siya doon sa dulo ng baryo. Doon sa lumang mansyon. May malawak din siyang taniman ng palay at mais. Kaya doon ako pupunta mamaya. Nakita niyo na po ba siya ng personal, Tay? Minsan lang, anak. Pero hindi ko gaanong nakita ang mukha niya. Pero meron siyang mahabang buhok at sa palagay ko, hindi nalalayo ang edad namin. Sana po, Tay, mabait siya. Sana hindi po siya katulad ni Don Abel. Sana nga, anak. O siya, sige. Magsaing ka na at ako naman ay lalabas ng saglit. Maglalakad ako papunta sa mansyon nung pag-a-applyan ko. Ipagdasal mo na sana matanggap ako doon. Opo, Tay. Ingat po kayo, ah. Hindi na ako kumibo sa mga huling sinabi ng anak ko. Diretso ko nang isinuot ang sombrero kong pambukid at lumabas na ng bahay at naglakad patungo sa bahay ng bagong salta lang sa baryo namin para doon subukang pumasok ng trabaho. At ang hindi ko alam na sa ginawa kong yun ang magbibigay sa amin ng pagbabago sa buhay namin sa hinaharap. Kalahating oras ang ginugol ko sa paglalakad at nang nasa gitna ko ng mansyon, kumuha ako ng lakas para magsalita. Kaya nang makakuha ko ng pagkakataon, nagtaupo na ako pero walang lumalabas. Kaya inakala ko na walang tao. Kaya napagpasyang kong umalis na lang. Pero saktong lalakad na ako ay may lumabas ng pinto ng mansyon. Magandang babae, mahaba at kulot ang kanyang buhok na umaabot sa ilalim ng bewang niya, nakabistida at walang ibang kolorete sa muka. Sino ka? At anong kailangan mo? Magandang araw ho, madam. Nandito po ba yung may-ari ng taniman? Ako yon. Bakit mo ko hinahanap? Kayo pala, madam. Susubukan ko po sanang pumasok bilang isang magsasaka. Halika, pumasok ka rito. Bukas naman ang gate. Umupo tayo dito at pag-usapan natin ang gusto mo. Sinunod ko ang sinabi sa akin. Pagpasok ko ay sinundan ko siya at sa gilid ng mansyon, merong batong lamesa at mga upuan. Pinaupo niya ako at tumawag siya ng isang katulong para ipagtimpla kami ng kape. Nahihiya naman akong tumanggi dahil ng mga oras na yon ay kumakalam na talaga ang sikmura ko dahil sa wala pa akong kain, gawa ng hindi kami binigyan ng dati kong amo. Siya nga pala, ano ba ang pangalan mo? Ako ho si Romulo, madam. Huwag mo na akong tawagin ganyan. Huwag na tayo maging formal. Mukhang mas matanda ka pa nga sa akin eh. Edna na lang ang itawag mo sa akin. Naku, madam. Nakakahiya naman ho. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita pipilitin. Ngayon babalik tayo sa gusto mo. Bigyan mo ko ng dahilan para tanggapin kita. Magaling po akong magsaka ng palay, magtanim at sigurado po kung magiging maganda po ang bunga ng mga pananim ninyo. Magaling ka bang mag-alaga? Opo. Kung tungkol po sa mga pananim, maaasahan niyo talaga ako. Hindi po kayo magsisisi kung sakaling kunin niyo po ko. Maganda kung ganun. O siya, sige. Bukas na bukas din mag-uumpisa ka na. Talaga po, madam? Oo naman. Pero sandali lang, pwede ba kitang tanungin? Opo, madam. Ano ho ba yun? Hindi ba't nagtatrabaho ka kay Abel? Doon po yun. Sa katunayan po, kakaalis ko lang po ng trabaho sa kanya. Anong dahilan? Bakit ka umalis? Hindi naman po niya ako sinasahuran, madam eh. Pero hindi po kasi siya mabuting amo. Kung tawagin niya po kaming hampas lupa, parang hindi kami tao, madam. Hindi rin po ako sumasahod na maayos doon. Hindi rin kami pinapakain ng tama. Baka naman kasi may mabigat kang kasalanan, kaya ganun. Madam, bawal po kasing kumuha ng gulay
na mga patapon na, yung bang nabubulok na. Pero kasi nanghihinayang po ko eh. Kaya yung mga sira po na pwede pang gawa ng paraan, inuuwi ko na lang ho. Pambihira. Tinapon naman na pala eh. Hay nako. Masama talaga ang ugali ng taong yon. Kahit noon pa, napakayabang niya na akala mo ay may maibubugas siya. Para lang sa sirang gulay, ay nagiging hayop siya. Napakawalang kwentang amo. Pero wag kang mag-alala, Romulo. Walang patakaran dito sa akin. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang mga pananim ko. At kahit kailan mo gusto, pwede kang pumitas ng gulay. Basta't kakainin nyo. Talaga po? Abay, napakabait niyo po, madam. Wala yon. Basta ipangako mo lang na magiging maayos din ang trabaho mo dito. Hindi tayo magkakaroon ng problema sa sahod at sa pagkain. At bago ko pala makalimutan, may anak ka ba? Asawa? May anak po ko, madam, isa. At ang asawa ko po, matagal na pong wala. Pasensya kung naitanong ko pa. Ayos lang ho, madam. Habang nag-uusap kami, dumating na ang kapeng ipinatimpla niya. Masaya naman kausap ang bago kong amo. Dahil nung mga panahon na yon, akala ko ay istrikto siya. Pero kapag nakausap mo na siya, ay mabait ito at madaldal. May kubo ko sa gitna ng taniman ko ng mais. Pwede kayo doon ng anak mo kung gusto mo. Lalo na, kailangan ko na magbabantay sa mga mais. Dahil nag-uumpisa na silang magbunga. Naku, nakakahiya naman po, madam. Kung patitirahan sasagutin niyo pa. Wala yun, Romulo. Kung gusto mo, dalhin mo ang isa kong kalabaw nasa likod ng mansyon. Dalhin mo rin yung kariton na hinihila ng kalabaw para kung sakali mang magdadala kayo ng gamit, hindi na kayo mapapagod. Napakabait niyo po talaga, madam. Kaya para hindi po masayang ang kabutihan niyo, tatanggapin ko na po ang alok niyo. Sige, halika. Sundan mo ko. Sabay kaming tumayo at sinundan ko siya sa likod ng mansyon niya. Nadatnan ko roon ang malawak niya pang taniman na may mga nakataling higit sa 20 kalabaw. Grabe, madam. Ang dami niyo naman pong kalabaw. Oo, sa katunayan nga yan eh. Mas marami pa yan bago ka dumating. Kaso araw-araw naming binabawasan. Ho? Binibenta niyo ho ba? Tama ka. Pero kailangan pa naming magparami ng mga kalabaw dahil hindi kami dapat maubusan ng alagang kalabaw. Sa bagay po, madam, malaking tulong po talaga ang kalabaw sa pagtatanim. Hindi niyo na po kailangan mag-arkila ng malaking traktora para buwalin ang lupa. Basta may araro lang ho. Bakit ikaw? Marunong ka ba na mag-araro? Sa tagal ko pong magbubukid, halos lahat po ng trabaho sa bukid, alam ko ho. Mabuti kung ganon. Mukhang tama yatang kinuha kita bilang tauhan ko. Hala, sige na. Kumuha ka ng isa sa mga kalabaw at dalhin mo na rin ang karitong bakal. Opo, madam. Lumapit ako sa mga kalabaw at pumili ako ng sa palagay ko ay malakas. Sunod nun, itinali ko na rin ang karitong bakal. Ilang sandali lang ay pinauwi na rin ako at pinababalik na lamang kinabukasan. Madam, mauuna na ho ko. Bukas na lang po ulit. Maraming salamat po talaga sa inyo. Saglit lang. May ibibigay ako sa iyo bago ka umalis. Palalakarin ko na sana ang kalabaw, pero narinig kong nagsalita ulit ang bago kong amo. May binulong pa siya sa katulong niya at maya-maya lang ay pumasok ito ng mansyon. Ilang minuto lang, lumabas muli ito at may dalang supot na may lamang karne. Iiwi mo na ito. Karne yan ng baka. Lagyan mo ng maraming sibuyas at paminta. Masarap yan sa nilaga, lalo na kapag may dahon ng sibuyas. Naku, madam, mahal po karne ng baka. Sigurado po kayong ibibigay niyo sa akin ito? Oo naman. Nabanggit mo kasi sa akin na hindi pa kayo kumakain ng anak mo, hindi ba? Ayan, iluto mo yan para hindi nyo naiisipin pa ang uulamin nyo. Madam,
Maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po nito sa amin. Ano ka ba? Wala lang yan. Sige na, hinihintay ka na ng anak mo. Ngumiti at tumango na lang ako sa mga huling sinabi ni Madam Edna. At sabay na kaming naglakad ng kalabaw. Pagdating sa bahay, itinali ko yon sa puno ng bayabas at masayang pumasok ng bahay. Tay, nandiyan na po pala kayo. Aba, mukhang masaya po kayo ah. Tinanggap po ba kayo sa trabaho, Tay? Oo anak, at alam mo ba? Napakabait ng bago kong amo. Walang pag-aalinlangan niya akong tinanggap. Pinagkatiwalaan niya pa nga akong dali ng isa niyang kalabaw eh. At bukas, lilipat tayo doon at titira tayo sa kubo niya. Ito pa, may ulam tayo anak. Karne ng baka. Halos magtatatalon ang anak ko sa tuwa nang marinig niyang karne ang uulamin namin sa araw na yon. Halos isang beses lang kasi kami sa isang buwan kung kumain ng karne. At halos gulay o di kay tubig at asin lang ang ginagamit namin para magkalasa ang pagkain namin. Kaya nang makita ko siyang ganun kasaya, halos maluwa ako. Tay, saan po to galing? Ang dami po ah. Parang 1 linggo na po nating ulam to. Galing yan dun kay Madam Edna anak. Ang bait nga niya eh. Hindi ko talaga akalaing ganun siya kabuti. Mukhang magiging maayos po ang buhay natin dun, Tay ah. Hindi po katulad sa dati niyo pong amo. Hindi mo ka anak. Dahil sigurado magiging maayos ang buhay natin dun. Mabait ang amo ko. At hindi abusado si Madam Edna. Baka po ipagpalit niyo po si nanay, Tay ah. Kasi mabait po siya. Ano ba pinagsasasabi mo? Pambira ka oo. Kahit kailan ay hindi ko ipagpapalit ang nanay mo. Dahil mahal na mahal ko siya. At nung buhay pa siya, ipinangako ko na siya lamang ang mamahalin ko habang buhay. At ganun na rin ang magiging anak namin. At ikaw yun. Pangako po yan, Tay ah. Pangako anak. O sige, tama na yan. Halika na. Magkasama natin tong lutuin. Tuwang-tuwa naman si Marlon nang marinig niya ang sinabi ko. Sabay kaming pumunta sa kusina at agad kong hiniwa ang karne ng baka. Habang si Marlon naman ay naghanda ng sibuyas at paminta at iba pang mga pampalasa. Matapos yun, pinakulo ko na ang karne at sinangkapan. Nang matapos ko naman lutuin yun, pareho na kaming naghanda sa hapagkainan at nagdasal para magpasalamat sa pagkain na meron kami nung araw na yon. At tahimik kaming kumain hanggang sa napansin ko ang mga luha sa mata ng anak ko. Bakit anak? Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Ano po? Hindi naman po ako umiiyak ah. Masaya lang po ako, Tay. Kasi kahit napakadalang lang po natin kumain ng ganito kasarap, masaya po ako kasi kasama ko po kayo. Kahit nahihirapan po tayo sa buhay, hindi niyo po ako pinababayaan. Siyempre anak kita eh. Mahal kita. At yun ang pinangako ko sa nanay mo, hindi ba? Hindi kita pababayaan habang nabubuhay ako. Kahit mahirap kakayanin natin. Basta't magkasama. Salamat po, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Mas mahal kita anak. Mahal na mahal. O sige na, tumahan ka na. Pangit ang umiiyak sa harap ng pagkain. Opo, Tay. Nginitian ko ang anak kong si Marlon. At ganun din ang ginawa niya pabalik. Sobrang nagpasalamat ako sa Diyos, Sir Blair. Dahil meron akong anak na katulad niya. Hindi mareklamo at hindi naghahanap ng wala. Kaya kahit hindi naman ako sinuwerte sa yaman, swerte naman ako dahil meron akong anak na kagaya niya. Nang matapos naman naming kumain, nagligpit na ako at naghanda na ng mga gamit na dadalhin namin bukas, kasama na doon ang mga damit ko na pambukid at radyo. Tay, sigurado po ba kayong iiwan natin tong bahay?
Oo anak, mas maganda kasi kung dun tayo. Kailangan din kasi ng magbabantay sa maisa ni Madam Edna. Paano po yung bahay natin, Tay? Wala namang mawawala dito. Wala naman tayong magagandang gamit. At saka hindi naman tatakbo yung bahay natin palayo. Pero pag may oras tayo, papasyal-pasyalan natin tong bahay para linisan. O ano, ayos ba yun sa'yo? Oo naman po, Tay. O sige na, tama na ang daldal mo. Mag-ayos ka na rin ng mga gamit na dadalhin mo. Sige po, Tay. Natapos kami ng pag-aayos ng gamit ng mga bandang hapon na. Halos lamunin na rin ng dilim ang araw. Kaya inayos ko na rin ang katre sa kwarto namin. Marlon anak, kung gusto mong kumain ulit, kumain ka lang ha. May ulam pa doon at kanin. Opo, Tay. Busog pa naman po ako eh. Ang dami ko po kasing nakain kanina. Sigurado ka? Opo, Tay. Tignan nyo nga ang tiyan ko. Oh. Parang bolang kristal na sa laki. Itinaas pa ni Marlon ang damit niya at natawa naman ako dahil lalo niya pang pinalaki yon. Hanggang sa napalitan ang tawa ko ng pagtataka dahil sa sigawan ng mga tao sa baryo. Diyan ka lang Marlon ha, huwag ka susunod. Titignan ko lang kung anong meron sa labas. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Marlon. Patakbo kong lumabas. Hanggang sa may nilalang ang nakita kong nakasabit sa isang ale. Mahaba ang buhok nun at may maliit na sungay. Kaya naman, mabilis akong lumapit at kumuha ng isang malaking kahoy at walang pag-aalinlangan ko yung hinampas. Kaya naman, napakawalan niya ang ale na may kagat na pala sa leeg na hindi ko napansin nung una dahil natatakpan yun ng makapal na buhok. At sa naalala ko, katulad yun ng aswang na pumatay sa pinakamamahal kong asawa. Hayop ka! Lumabas na naman pala kayo! Hindi na ba kayo nakontento nun? At sumasalakay na naman kayo ngayon? Bakit? Buwan na naman ba ng paggasik nyo ng lagim? Umungol lamang ang aswang at galit na nakatingin sa akin. Maya-maya lang, humaba palalo ang buhok nito. At yun ang ginamit niyang pang-atake sa akin. At grabe na lang ang gulat ko dahil nagawa niya akong magalusan gamit lamang ang mahaba niyang buhok. Akala mo ba natatakot ako? Nang dahil lamang sa nasugatan mo ko? Nagkakamali kang bruha ka. Dahil hanggat merong panlahi nyo, hindi ako mawawala at iisa-isain ko kayo at uumpisan ko yun sa'yo. Hindi napansin ng mga tao ang ginawa kong pagpadyak sa lupa. Isang galaw ko na nag-uutos sa lupa na kunin ang balanse ng nilalang na nilalabanan ko. Kaya tumumba siya sa lupa. At paulit-ulit kong inihampas ang malaking kahoy sa mukha nito hanggang sa madurog ito. Matapos kong gawin yon, ay lumingon ako sa aling nakagat sa leeg. Ngunit sa kasamaang palad, ay walang tumulong sa kanya. Kaya naman, sa dami ng dugong lumabas sa sugat niya sa leeg, ay nawalan na ito ng hininga. Kaya naman, nanlilisik ang mga mata kong tumingin sa mga taong nasa paligid at hindi ko napigilan ang magalit. Ganyan na ba kayo makasarili ngayon? Ha? Hindi nyo man lang inisip na tulungan ng taong ito? Hinayaan nyo lang siyang mamatay? Bakit ganyan kayo? Dahil sa mga sinabi kong yun, isa sa mga tao doon ang nagsalita at ang sabi nito, wala daw silang panahon para makialam at ayaw nilang madamay sa kung anuman ang meron sa halimaw na yun. Minsan na raw silang pineste ng mga ito, kaya ayaw daw nila na maulit pa yun. Bakit kayo lang ba? Kayo lang bang pineste ng mga demonyong aswang na yan? Hindi lang naman kayo Wala ngang nakuwang buhay sa inyo. Pero ako, misis ko mismo ang pinatay sa harapan ko. Pero nasan ako ngayon? Tumutulong pa din ako. Bakit hindi nyo kayang gawin yun? Kung ayaw nyo sakupin tayo ng mga katulad niyan, magtulungan tayo. At wag lang ninyong isipin ang mga sarili ninyo. Dahil sa inis, minsan pa,
ay hinampas ko ng kahoy ang muka ng aswang at binitiwan ko na ang kahoy na hawak ko. Hindi ako agad umuwi at dumiretso ko sa barangay. Inireport ko sa kapitan namin ang nangyari at kukunin na lang daw nila ang katawan para isauli sa pamilya nito. Matapos nun ay bumalik na ako sa bahay at bago pa man ako pumasok, naghugas muna ako ng kamay at ng braso ko. Pagpasok ko, nakaupo ang anak ko at nakayuko sa lamesa habang natutulog. Inabot na kasi ako ng gabi sa daan. Kaya dahil siguro sa paghihintay ay nakatulog ito. Hindi ko naman siya ginising at binuhat ko na lang siya papasok ng kwarto. Pagkatapos nun, tumabi na ako sa kanya para matulog. Mabilis naman lumipas ang gabing yon at maaga akong gumising at sinakay ko na sa karitong bakal ang mga gamit na dadalhin namin. At matapos nun, ginising ko na ang anak ko para maaga kaming makaalis. Aalis na po ba tayo, Tay? Oo anak, para maaga tayo dun at makapag-ayos pa tayo ng mga gamit bago ako magtrabaho. Ganun ho ba, Tay? Saka nga po pala. Saan po ba kayo pumunta kagabi? At ano pong meron sa pinuntahan nyo? May mga aswang na ulit anak. Mga aswang na katulad ng mga pumatay sa nanay mo. Nakapambiktima siya ng isa kagabi. Marami po ba, Tay? Isa lang ang nakalaban ko kagabi. Pero alam kong hindi lang yun nag-iisa dahil madami ang mga aswang na gumon. Tay, kung sakali po bang lulusob ulit sila sa baryo, papakita niyo na po ba ang kakayahan nyo? Oo anak, kung kailangan. Sige, tama na muna to. Gumagana ang oras. Halika na. Ikaw na ang sumakay sa kalabaw. Maglalakad na lang ako. Hindi naman kumibo si Marlon sa mga sinabi ko. Kaya naman, nang makarating kami sa pupuntahan namin, agad na akong tumawag ng tao. May mga lumabas na katulong at pinagbuksan kami ng gate. Pagpasok namin, sinalubong kami ng nakangiti na si Madam Edna. Aba, napakaaga niyo yata. Opo, madam. Para makapag-ayos na po kami ng gamit. Siya ba ang anak mo? Opo, madam. Siya po si Marlon. Nag-iisa ko pong anak. Magandang umaga sa iyo, Marlon. Kinagagalak kitang makilala. Akala ko nung una ay magiging maayos ang pagkilala ni Marlon sa bago kong amo. Nabigla na lang ako nang nagtago ito sa likuran ko at hindi nagsalita. Pasensya na po, madam. May trauma lang po siguro ang bata dahil nasanay siyang hindi itrato ng tama ng nauna kong amo. Wala yon, Romulo. Hindi ko naman ikakasama ng loob yan. Halika kayo. Pumasok kayo sa loob. Mag-almusal na muna kayo bago ko kayo ipahatid sa matutuluyan ninyo. Kami po mag-aalmusal? Oo, bakit? May problema ba doon? Wala naman po, madam. Pasensya na. Hindi lang po kasi kami sanay. Itatali ko lang po sandali ang kalabaw doon sa likod ng mansyon. Hayaan mo na yan sa mga katulong. Sige na. Alam nila ang gagawin dyan. Pero madam, mga babae po sila. Huwag kang mag-alala. Sanay na sila sa ganyan. Sumunod na lang kayo sa loob. Magpapaluto ko ng itlog para sa inyong dalawa. Maraming salamat po talaga sa inyo, madam. Napakabuti niyo po. Hindi rin nagsalita ang amo ko. Kaya naman, ibinaba ko na lang ang gamit namin na galing sa karitong bakal. At matapos nun, kinuha na ng mga katulong ang kalabaw para ibalik ito sa pagkakatali sa likod. Habang ako naman ay humarap sa anak ko. Hoy Marlon, bakit mo naman ginawa yun? Ang alin po ba, Tay? Yung ginawa mo kanina. Alam mo ba na pambabastos yun? Pasensya na po, Tay. Parang bigla lang po kasi akong natakot eh. Pasensya na po talaga. Bakit ka naman matatakot? Bait-bait naman ni madam. Hindi naman po yun ang ibig ko sabihin, Tay eh. Ang bigat po kasi sa loob ko. Ay nako. Hayaan mo na.
Huwag mo nalang uulitin sa susunod ha. Opo tay, pasensya na po ulit. O halika na, pumasok na tayo sa loob. Hinihintay na tayo doon ni Madam. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at naglakad kami papasok ng mansyon. Napansin ko naman ang kadiliman sa loob nun na para bang ayaw nilang makakita ng liwanag kahit mga bintana ay nakasara at may doble itong itim na kurtina. Romulo? Madam, bakit ho? Pasensya ka na kung madilim dito. Hindi pa kasi ako nakapagbabayad. Oo nga pala, saan niyo gustong kumain? Dito o sa labas na lang? Sa labas na lang po siguro, madam. Hindi po kasi kami sanay eh. O siya, sige. Ipapahatid ko na lamang doon ang kakainin natin. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Sinundan namin si Madam Edna at dinala niya kami sa lamesang bato. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang pagkain para sa amin. Nagtaka naman ako dahil nandoon din si Madam. Madam, sasabayan niyo po kami. Bakit? Hindi ba pwede? Naku madam, pwede po. Madam, hindi pa po kasi ako sanay na mabait na po ang amo ko eh. Pues masanay ka na, Romulo. Lahat ng mga nagtatrabaho dito ay ganito ko itrato. Ayoko kasi naiwan nila ako. Napakadalang ko lang pong makakita ng katulad nyo, madam. Sana po mas madami pa po ang tulad nyo para hindi po kawawa yung mga nagtatrabaho. Marami pa naman siguro, Romulo. At mas mababait pa kesa sa akin. Hindi po, madam. Para po sa akin. Kayo na po itong pinakamabait sa lahat. Maging mabuti lang po kayo, madam. Lahat po ng katulad nyo ay pinagpapala ng Diyos. Nang matapos kong sabihin yun, hindi na lamang kumibo ang amo ko habang ako naman ay inaasikaso ang pagkain ni Marlon at tahimik naming tinapos ang pag-aalmusal. Hayaan nyo na yan. Ang mga katulong na ang bahala dyan. Sige ho, madam. Salamat ho. Mabuti pa'y pumunta na kayo sa matutuluyan nyo. Ituturo sa inyo ng isa kong tauhan. Huwag kayo mag-alala. Kumpleto lahat doon. Mga gagamiting damit nyo lang ang kulang. Nako, maraming salamat po talaga, madam. Bago lang po ako sa inyo pero ang dami nyo na pong naibigay sa amin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ganyan ako sa lahat ng mga tauhan ko dahil ayokong iwan nila ako balang araw. Ganun ho ba? Sige ho. Salamat po ulit, madam. Mauuna na po kami. Pupunta na po kami doon. Sige lang. Nang mga oras ding yun, may tinawag siya na isa sa mga tauhan niyang babae at yun ang nagturo sa amin sa kubo kung saan kami manunuluyan. Tay, ang ganda po ng kubo. Mas maganda pa po sa bahay natin. Maganda nga, anak, at malaki pa. Nang nasa harapan na kami ng kubo, binuksan ng katulong ang pinto at pinapasok niya kami. Sunod nun, nagpaalam na siya. Ang ganda-ganda po talaga, tay. Parang pinaayos po talaga ng ganito. Mayaman kasi si madam, anak. Kaya kahit ano, kaya niyang ipaayos. Grabe, ang swerte po natin. Dahil tinanggap niya po kayo sa trabaho. Kaya dapat, huwag mong gagawin yung ginawa mo kanina. Maling-mali yun. Pasensya na po talaga, tay. Bigla ko lang po talagang naramdaman na dapat po akong umiwas. Bakit ka naman iiwas? Napakabait nga ni madam eh. Nakita mo naman, di ba? Yun po kasi ang sinabi ng dibdib ko, tay eh. Pero tay, hayaan niyo na po. Hindi ko na po ulitin yon. Pangako po, tay. Pexman. Aasahan ko yan, Marlon, ha? O siya, sige na. Ayusin na natin ang mga gamit natin nang makapagtrabaho na ako. Nang mga panahon na yon, mabilis naming itinupi ang mga dala naming damit at inilagay yon sa iisang aparador na nasa loob ng kubo. Matapos nun, nagsabi ako sa anak ko na huwag siyang lalabas at makinig na lamang siya ng radyo. At ako naman ay babalik sa mansyon
para itanong kay Madam Edna kung ano ang mga uunahin kong gawin. Magpatubig ka muna ng mais para hindi ka muna masyadong mapagod. Lagyan mo lang ang mga butas, ang pilapil. Pero yung mga nasa dulong mais ay maaabutan ng tubig. Tapos bukas, lagyan mo ng pataba ang mga mais. Masusunod po, madam. O sige ho, aalis na po ako para magpatubig. Sandali lang, Romulo. Gusto kong mamayang tanghali dito kayo kakain ng anak mo. Magpapaluto ako ng masarap na ulam. Abay, opo madam. Maraming salamat po. Wala yon. Isa pa, tungkol naman sa sahod mo, linggo-linggo ko yung ibibigay nang walang kulang. Ngumiti ako at nagpasalamat sa amo ko dahil napakabait niyang talaga. Matapos nun, tumalikod na ako at pumunta sa patubig. Pinaandar ko yun at kumuha na ako ng pala na gagamitin kong pambutas sa mga pilapil. Napansin kong pinapanood ako ni Madam Edna. Nakaupo siya habang nakasilong sa gasibo at may kausap itong katulong. Hindi ko na lang sila masyadong pinansin at tinuloy ko na lamang ang ginagawa ko. Pagdating ng tanghali, sumilong muna ako sa kubo namin. Nakita ko si Marlon na nakaupo sa labas ng kubo habang nakikinig ng mga tugtugin sa radyo. Halika na anak, binilin sa akin ni Madam Edna na doon daw tayo kakain at sasabay tayo sa kanya. Hindi naman kumibo ang anak ko at tahimik lang na sumunod sa akin. Pero sakto pa lang kaming lalakad sa gitna ng pilapil. Sumasalubong na sa amin ang mga katulong. May dalang mga pagkain habang si Madam Edna naman ay nasa likuran at inaalalayan ng isang katulong. Naku madam, tulungan ko na ho kayo. Hindi na. Pumunta ka na lamang sa likod ng kubo nyo. May lamesa doon na gawa sa kawayan. Ilagay mo dito sa harap. At ikaw naman iho, ilabas mo na yung mga upuan. Tutulungan ka ng mga katulong. Opo, madam. Sinunod namin ang mga sinabi ni Madam Edna. Nang matapos yun, inilapag nila ang mga pagkain sa lamesa. Marami yon at iba-iba ang mga putahe. Grabe, ang dami po, madam. Para pong piyesta. Masanay ka na, iho. Dahil mula ngayon, mararanasan mo na ang buhay na hindi mo pa natatamasa noon. Kasama ang tatay mo. Pero madam, sobra naman po yata ito. Isa lang po kong hamak na magbubukid. Hindi yan sobra, Romulo. Hala, sige na, umupo na kayo at kumain na. Sama-sama kaming umupo, pati na rin ang mga katulong niya. Kanya-kanya kami ng kuha ng mga pagkain. At habang isinusubo ko ang kanin sa bibig ko, napansin kong nakatingin sa akin si Madam Edna habang nakangiti. At alam kong napansin din yun ni Marlon. Madam, may problema po ba? Wala naman. Sige, kumain ka lang. Magpakabusog kayo ng anak mo. At kapag may natira, sa inyo na lang din. Madam, mawalang galang na po. May gusto po ba kayo kay tatay? Nasamid ako sa kanin nang marinig ko ang sinabi ng anak ko. Ngumiti ako sa amo kong tahimik lang na nakatingin kay Marlon. Marlon, ano ka ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Madam, naku po, pasensya na ho kayo sa anak ko ha. Minsan talaga hindi niya iniisip ang mga lumalabas sa bibig niya eh. Pasensya na po talaga. Ayos lang, Romulo. Naiintindihan ko. Bata pa kasi siya. Tinignan ko ang anak ko. Alam niyang may ibig sabihin ang tingin na yon. Kaya naman, nagpatuloy na lamang kami sa pagkain. Nang matapos kami, ipinaligpit ni Madam Edna ang mga pinaggamitan namin sa mga katulong niya. Habang ako naman, hinila ko papasok sa kubo si Marlon para doon kausapin. Ano ba yung pinagsasabi mo kanina? Nakakahiya naman kay madam. Kasi naman po parang yung tingin po niya sa inyo. Ang espesyal eh. Habang kumakain siya, palagi po siyang nakatitig sa inyo. Tapos po nakangiti pa. Baka ganun lang talaga si madam. Ang sabi niya, ganun siya sa lahat ng mga nagtatrabaho sa kanya.
Pakiramdam ko po tay, hindi po ganun yun eh. Hindi magkakagusto sa akin ang mga tulad niya. Mayaman si madam at hindi nababagay ang ganung babae sa mga tulad ko. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. At saka baka mamaya, isipin mo din na kaya ko siya pinagtatanggol kasi gusto ko rin siya. Nagkakamali ka, ha? Oo, maganda at mabuti siyang tao. Pero nag-iisang babae lang ang mananatili sa puso ko. At yun na yung nanay mo. Maliwanag ba, Marlon? Opo tay, pasensya na po talaga. O sige, magpahinga ka na lamang dyan. Lalabas na ako. At hindi pa ako tapos sa trabaho ko. Hindi na nagsalita si Marlon noon. Kaya naman, dumiretso na akong lumabas. At nakita kong nandoon pa rin si Madam Edna. Nakaupo at seryoso naman siyang nakatingin sa akin. Madam, pasensya na po talaga kayo kanina sa anak ko, ah. Ganun po talaga ang anak ko eh. Walang preno eh. Wala yun, Romulo. Ano ka ba? Gusto niyo po ba, madam? Ako na po mag-alalay sa inyo. Babalik po sa mansyon niyo. Ayos lang ako rito. Mamaya na ako babalik doon. Pero madam, mainit po dito. Wala yun. Ayos lamang ako. Saka nga pala, bukas samahan mo ko, ha? Kayo ng anak mo. Pupunta tayo sa bayan. Susunduin natin yung mga nagdadala ng mga pampataba ng lupa. Tapos bibili na rin tayo ng mga gamit na kailangan nyo dito. Naku madam, kahit di nyo na po kami ibili. Halos kompleto naman po yung gamit dito sa kubo nyo eh. Ayos lang, ano ka ba? Mas magandang may nakahanda para sa inyo. Madam, marami po talagang salamat ah. Kung hindi po ninyo ako tinanggap dito sa trabaho nito, ito lang po talaga ang alam kong trabaho, ang pagsasaka. Kaya hulog po kayo ng langit sa akin. Hindi ko po akalaing makakahanap po ko ng isang amo na katulad ninyo. Karapat dapat ka lang sa trabaho na ito. Mabuti ka at masipag. At yon ang nagustuhan ko sa iyo. Dahil yata sa sinabi ng anak ko, kaya inisip ko na may ibig sabihin noon ang sinabi ng taong nasa harapan ko. Pero hindi ko na lamang yun pinansin pa. Nagpaalam na ako sa amo ko na babalik na ako at baka masobrahan sa tubig ang mga mais. Kaya dali-dali kong kinuha ang pala at nakikita kong hindi siya umaalis sa kinauupuan niya habang pinanonood akong nagtatrabaho. Hindi naman ako nagpahalata na kinakausap ko ang lupa para maging malusog ang mga tanim. Yun din ang ginawa kong paraan para masuklian ang kabutihan sa amin ni Madam Edna. Lumipas ang maghapong yon at natapos ko ng maayos ang mga trabaho ko. Naglinis ako ng katawan at hindi kami nag-uusap ng anak ko. Natulog kami hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Para akong ginising ng lupa. Kaya tumayo ako para lumabas. Wala nang tao noon na nasa labas pa. Pero may mga aswang na naman na gumon ang umaatake sa baryo. Sa pagkakataong yon, hindi ito nag-iisa dahil 3 sila. Nahuli ako ng dating dahil may 2 nang namatay. Kaya naman, inutusan ko ulit ang lupa na kunin ang balanse ng mga ito at doon ko sila pinatay. Bumalik ako sa kubo namin at alam kong walang nakapansin sa akin. Inalis ko lang ang mga bahid ng dugo na nanggaling sa mga aswang. Tay, saan po kayo galing? Nagulat ako nang may boses na nagsalita. Si Marlon pala. At halatang kanina pa ito gising. Nakita niya ang mga dugo sa katawan ko at alam niya na kagad kung saan galing yon. Tay, nandyan na naman po ba ang mga aswang na gumon? Bakit gising ka pa, anak? Gising pa po talaga ako. Hindi po kasi ako makatulog eh. Tapos kanina po ang bilis niyo pong umalis. Dahil po ba yun sa aswang, tay? Sandali lang, tatapusin ko lang ang paglilinis ko ng katawan. Tapos sa loob tayo mag-uusap. Sige na, mauna ka nang pumasok, anak. Mabilis naman akong sinunod ng anak ko. At matapos kong linisan ang katawan ko, sumunod na rin ako sa kanya. Nakaupo siya sa katring may kama habang nakasindi ang gasera
na nasa lamesa. Sa susunod anak, huwag kang lalabas ng ganun ha. Hintayin mo lang ang pagpasok ko. Malay mo bang hindi ako yun? Opo tay, hindi ko na po ulitin. Pero hindi niyo pa po ako sinasagot sa tanong ko tay. Dahil po ba sa mga gumon, kaya po kayo lumabas ng ganitong oras? Tama ka anak. Sinadya akong gisingin ng lupa. Paglabas ko, 3 aswang ang umaatake sa labas. Hindi ko na pinakialaman yung mga bangkay. Wala namang pake yung mga tao dito eh. Sila nang bahalang kumuha ng katawan ng kapamilya nila. Tay, sunod-sunod na po ang pag-atake nila. Paano po tayo ngayon? Hindi naman kita pababayaan anak eh. Basta sa uulitin ha. Hanggat hindi ako yung pumapasok sa kubo, huwag kang lalabas. Ay nako. O kaya, magtago ka. Anak, hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod. Pero anak, pinapangako ko sa'yo. Hindi kita pababayaan. Salamat po tay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita anak. Saka nga pala, bakit hindi ka makatulog? Namamahay po ako. Baka hindi po ako sanayin sa ibang bahay po matulog. Sige nga, halika dito. Humiga na tayo. At yayakapin kita para makatulog ka. Mabilis na lumapit ang anak ko sa akin. Umunan siya sa braso ko at sabay kaming pumikit. Habang ang isa ko namang braso ay nakayakap sa kanya. Kinabukasan, nauna siyang nagising at ipinagtimpla pa niya ako ng kape. At nagwalis na rin siya sa labas ng bahay. Aba, ang aga mo yatang nagising anak. Opo tay. Nandiyan na po ang kape niyo. Inumin niyo na lang po. Hindi ko lang po alam kung hindi yan lumamig. Hindi ko po kayo ginising kasi alam ko po na pagod po kayo eh. Salamat anak. O ikaw, nagkape ka na ba? Opo tay, kanina pa po. O sige, tapusin ko lang to. Oo nga pala, isasama tayo ni Madam ngayon sa bayan ha. Magbihis ka. Sige po tay. Kayo po, hindi po ba kayo magbibihis? Wala naman akong maayos sa damit eh. Kaya ayos na siguro to. Tsaka siguro magbubuhat ako ng maraming pataba. Madudumian lang din ako. Ganun po ba? Sige po, papasok po ako saglit at magbibihis na. Ilang saglit lang ang hinintay ko. Matapos kong inumin ang kape ko, sakto ring lumabas na rin ang anak ko. Nilakad na namin ng pilapil patungo sa mansyon. At nadatnan na lang namin doon si Madam Edna, nakasuot ng magandang damit, na bestida at nakasombrero ito ng bilog. Nandito na pala kayo. Gusto niyo bang mag-almusal muna bago tayo umalis? Naku, hindi na po madam. Nakapagkape na po kami sa bahay. Kung ganun pala, aalis na tayo. Pinalabas na ni Madam Edna ang pick-up niya at nabigla naman ako dahil babae din ang driver niya. Pero sumakay na lang ako kaysa mag-usisa pa. Ganon din si Marlon. Pareho kaming nakaupo sa backseat ng sasakyan habang si Madam naman ay nasa harap. Napapansin ko pa nga ang bahagya niyang pagtitig sa akin sa may salamin at kapag nahuhuli ko siya ay ibinabaling niya sa iba ang kanyang tingin. Nang makarating naman kami sa bayan, nandun na ang truck ng pataba. Nagbuhat ako ng 6 nun at inilagay sa likod ng sasakyan. Sunod nun, tinawag ako ni Madam Edna at tinanong niya ako kung ano raw ang gusto namin ulamin ni Marlon. Kung kami po ang tatanungin niyo madam, ayos na lang po kami sa dilata, itlog at tuyo. Di naman po kami mapili sa pagkain eh. Ano ka ba? Mula nang maging amo mo ko, dapat hindi mo na iniisip. Nakakain kayo ulit ng ganyan. Kaya sige na, sabihin mo sa akin kung ano ba ang gusto nyo. Madam, nakakahiya naman po. Bakit ba palagi ka na lamang nahihiya, Romulo? O sige, ganito na lang. Marlon, ikaw ang tatanungin ko. Anong gusto mong ulam para ngayong araw? Tumingin pa sa akin saglit ang anak ko bago nagsalita. Na sa palagay ko ay iniisip niya kung ano
ang pareho naming gusto. Ginataang gulay po, madam. Paborito po namin ni tatay yun eh. Sigurado ka ba? Ayaw mo ba ng karne? Nakakasawa na rin po kung minsan ng karne. Pero yung ginataang gulay po, kahit araw-araw po namin ni tatay yun kainin, ayos lang po. Kasi yan po ang pinakapaborito namin sa lahat eh. Kung ganun, sige. Sumunod kami kay Madam Edna sa bilihan ng mga gulay. Bumili rin siya noon ng isda para isahog sa ginataan. Ngunit may tao kong nasagi. Yun ay ang dati kong amo. Agad akong kinuwelyuhan ito. Wala ka bang mata, ha? Don Abel, hindi ko naman po sinasadya eh. Pasensya na ho kayo. Hindi sinasadya. Kung upakan kaya kita ngayon. Bakit ba sama-sama ng ugali nyo? Humingi naman ako ng pasensya sa inyo Alam mo, malas ka sa buhay ko eh. Kaya kinaiinisan kitang hayop ka. Dahil sa'yo, nalugi ako. Hindi ko na ho kasalanan yun. Dahil demonyo po kayong amo eh. Karma nyo na yan. Ba't sumasagot ka pa, ha? Hindi ko nasalagpa ang mabilis na pagsuntok sa akin ni Don Abel. Dahil sa malakas na sapak, napaupo ako sa kinatatayuan ko. At dahil doon, naubos na ng gusto ang pasensya ko. Kaya naman, mabilis akong tumayo at gumanti rin ng suntok sa kanya. Nagsigawan ang mga nagtitinda dahil sa natamaan namin ang mga gulay na naroon. Hindi pa nga ito nagpatalo at dumampot pa siya ng gulay at inihampas sa akin. Takot naman ang anak ko ng mga oras na yon at nagtago siya sa likod ni Madam Edna. Hindi pa nga sana kami matatapos sa gulo na ginawa namin. Hanggang sa pumigitna na lamang si Madam Edna kaya tumigil ako. Ano ba? Sandali lang! Tama na! Nandito kayo sa palengke at dito pa talaga kayo nagkakaganyan. At ikaw naman, Abel. Wag na wag mong idadampi ang palad mo kay Romulo. Kung ayaw mong mamatay, hindi mo ako kilala. Pero once nasaktan mo pa siya ulit, malalaman mo kung paano akong magalit. Aba, nakakuha ka na pala ng backup mo, ha, Romulo? Ito ba yung babaeng matunog ngayon sa baryo na sobrang yaman daw? Huwag mong ibahin ang usapan, Abel. Inuulit ko. Kapag sinaktan mo pa ulit si Romulo, hindi ka na makakatikim pa ng kanin. Yan ang tatandaan mo. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Hindi kita pinagbabantaan. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang totoo. Matapos sabihin yon ni Madam, sinabi niyang aalis na kami. Kaya naman, binuhat ko na lamang ang anak ko at sumunod na sa kanya. Pagsakay namin sa sasakyan, agad na itong pinaandar hanggang sa nakauwi na kami. At doon ibinaba ko ang mga pataba at nagpasalamat kay Madam Edna sa pagtatanggol niya sa akin. Ano ka ba? Wala yon. Tauhan na kita ngayon at hindi ka nahawak sa leeg ng Abel na yon. Bilang amo mo, responsibilidad kita. Salamat pa rin po, Madam. Sa totoo lang, nakakahiya po sa inyo yung mga ginawa ko. Kasama ko po kayo kanina. Pero ganun pa rin ang ginawa ko. Pasensya na ho. Alam ko naman na pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit. Kung ganun po, Madam, maraming salamat po ulit. Mag-uumpisa na po ako sa paglalagay ng pataba sa mga mais. O sige, tatawagin ko na lang kayo kapag luto na ang gulay. Isang pagtango na lamang ang itinugon ko sa aking amo. At bumuhat na ako ng isang sakong pataba para dalhin sa kubo namin at makapag-umpisa na ako. Sumunod naman sa akin ang anak ko na si Marlon. At nakaalalay pa nga sa likod ko habang buhat ko ang pataba. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo naman, anak. Bakit? Hindi po ba masakit yung sinuntok po sa inyo ni Don Abel? Gusto niyo po ba punasan ko po ulit ng basang tela? Hindi na, Marlon. Ayos lang ako.
Hindi naman ganun masakit eh. Pero salamat sa pag-aalala mo ha. Nakakainis po talaga si Don Abel, Tay. Pero may napansin po ako kanina. Ano naman yun? Mukha po siyang may problema. Hindi po kaya nalugi na po siya? Sigurado yun anak. Kasi hindi naman talaga maganda yung lupa niya eh. At walang halaman ang tataba ron. Kung hindi lang dahil sa pag-uutos ko sa lupa, hindi naman siya kikita ng ganun eh. Nakakaawa po siya na nakakainis. Bakit ka naman maaawa sa kanya? Kasi po, Tay, matagal po kayo nagtrabaho dun eh. Kahit papano, nakatulong siya kahit na minsan hindi niya po binibigay ang sahod niyo. Nakakainis naman po kasi dapat maging mabait na siya para hindi na po siya kinakarma. Alam mo anak, diyan ako bilib sa'yo eh. Napakabait mong bata. Kahit ganun na yung tao, iniisip mo pa rin siya. Sana nga eh, maging mabuting tao na lang siya. Para naman makatulong siya. Baka sakali, pagpalain pa siya ng Diyos, di ba? Tama po kay Tay, kasi ang Diyos po ang makakatulong sa kanya ngayon. Hindi na nga namin namalayan na agad na kaming nakarating sa kubo. Agad akong naghanda para sa paglalagyan ng pataba at napansin ko na naman na nagbihis din si Marlon ng pambukid. Kaya naman, agad ko siyang tinanong kung ano ang gagawin niya. Tutulong po ako sa inyo, Tay. Nakakabagot po kasi na mag-isa lang po eh. Tapos wala pa po akong kalaro. Tapos nakakasawa pong makinig sa mga music sa radyo. Kaya tutulong na lang po ako sa inyo para mas mapabilis po ang trabaho nyo. O siya, ikaw talagang bata ka, oo. Hindi ka pa nga nagpapaalam sa akin eh. Kung papayag ba ako o hindi. Tapos, nakabihis ka na kagad. Magaling ka rin talaga eh, no? Eh papayag naman po kayo ngayon, Tay eh. Kasi nakabihis na po ako. Ano pa ba magagawa ko? Eh, ikaw na nagdesisyon. Kaya tara na. Para naman may matapos tayo bago ang tanghalian. Magkasama na nga kami sa paglalagay ng pataba. Hanggang sa tanghalian na ay hinatiran na lamang kami ng maraming kanin at ulam ng mga katulong. Kumain kami ng sabay ni Marlon at nang matapos kami, nagpahinga lang kami ng konti at bumalik na rin sa pagtatrabaho at lumipas muli ang maghapong yon. Nang natapos namin ng anak ko ang trabaho sa bukid, hapon na ng mga oras na tumigil kami, nagpunas lang kami ng pawis at nagpahinga ng kaunti at sabay kaming naligo sa poso. Tulad nung tanghali ay hinatiran kami ulit ng pagkain at matapos namin maghapunan, magkatabi kami ulit na nahiga katulad ng mga nagdaan na gabi. Pero ng mga oras na yun, ako naman ang hindi makatulog. Kaya naman, nang sigurado na akong tulog na nga si Marlon, lumabas ako ng kubo para magpahangin at naisipang maglakad-lakad muna sa pilapil ng maisan. Ngunit habang naglalakad ako, may napansin akong mga babae na lumabas sa mansyon. Sumunod nun, lumabas din si Madam Edna at sama-sama silang lumabas ng gate. Dahil sa kuryosidad, tahimik akong sumunod. Anong gagawin nila ng ganitong oras? Wala pa silang suot na tsinelas. Saan kaya sila pupunta? Nagpatuloy lang ako sa pagsunod hanggang sa umabot kami sa malaking bahay ni Don Abel. Nagulat ako sa mga sunod na nangyari dahil lahat sila ay nagbagong anyo. Maliban na lamang kay Madam Edna, nagkaroon ang mga ito ng maliliit na sungay at mga buhok nila ay humaba at tumawid. At mataas ang mga talo nila. Nagtago ko ng gusto para hindi nila ako mapansin. Si Madam Edna at ang mga katulong niya ay ang mga aswang na gumuna. Pero, paano sila? Napakabuti nila sa amin ng anak ko. Ano ba nangyayaring ito? Nagpatuloy lang ako sa panonood sa kanila. Hanggang sa tuluyan na silang nakapasok sa loob ng bahay ni Don Abel. Ilang sandali lang ay nakarinig ako ng malakas na sigaw ni Don Abel. Kaya naman, sumunod ako sa loob nang hindi nila nahahalata.
Naabutan ko na lamang doon ang kalunos-lunos na sinapit ng dati kong amo. Halos naliligo na ito sa sariling dugo, habang ang buhok ni Madam Edna ay nakapulupot sa leeg nito. Dinukot din ang mga mata ni Don Abel. Halos manginig ako sa sobrang kaburatalan ng bagay na nakikita ko. Akala mo ba? Talagang papalapasin ko ang bagay na ginawa mo kanina. Mamatay ka na! Sa isang paghila ni Madam Edna sa buhok niya. Gumulong ang ulo ni Don Abel. Ng mga oras na yon, hindi ko na kaya pa ang mga nakikita ko. Kaya maingat akong umalis sa lugar na pinangyarihan. Pilit na inaalis sa isip ko ang lahat ng mga nasaksiyan ko. Pero hindi ko pa rin akalain na ang among nagpapakita sa amin ng kabutihan ang siya palang aswang na kinamumuhian ko. Pagbalik ko naman sa kubo namin ni Marlon, agad ko itong ginising para umalis na sa lugar na yon. Anak, tumayo ka na dyan. Aalis na tayo. Ha? Bakit po, tay? Basta alis na tayo. Tsaka ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sige na, bilisan mo na. Tay, nagkaroon po ba kayo ng problema sa bago niyong amo? Hindi anak, walang problema. Pero sa ngayon, kailangan na muna natin umalis dito. At ilalayo kita sa baryong ito. Bakit naman po, tay? Hindi niyo pa pwedeng sabihin sa akin ngayon na? Tsaka na anak, tara na! Hindi ko na niligpit pa ang iba naming gamit. At nagmamadali na akong lumabas habang hawak ang kamay ni Marlon. Hindi na kami dumaan sa tarangkahan. Umakyat na lamang kami sa bakod para doon lumabas. Halos lakad-takbo ang ginawa naming mag-ama. Makalayo lang kami sa lugar na yon. Ayoko kasing malaman pa ni Marlon na ang amo kong babae ay isa sa mga gumon na pumatay sa nanay niya. Uuwi na po ba tayo, tay? Ako, pero ikaw hindi. Dadaling kita dun sa kabilang baryo. Iuuwi muna kita sa tiyahin mo. Habang ako naman, mananatili sa baryong to. May tatapusin lang akong trabaho. Tay, ayoko po dun. Lagi niyo naman po akong kasama sa trabaho. Pero bakit ngayon po kailangan ko pang umalis? Dahil ang tinutukoy kong tatrabahuin ko ay ang pag-ubos sa mga aswang na gumon dito sa baryo. Kilala ko na sila. Pati na ang reyna nila. Kung ganon, alam niyo na pala ang lahat. Napatigil kaming dalawa ni Marlon nang marinig namin ang boses ni Madam Edna. Lumingon kami at sa pagkakataong yun, hindi niya na itinago ang pagkatao niya. Ganun rin ang mga katulong niya. Hayaan niyo kaming makalis. Ayoko madamay dito ang anak ko. Bakit namin gagawin yun? Sino ka? Para utosan kami. Hayaan niyo na lamang ang anak ko. Ako na lang ang labanan ninyo. Bakit naman kami makikipaglaban? Kung pwede naman na magkasundo na lamang tayo. Anong ibig mo sabihin? Pumayag kang maging asawa ko. At sisiguraduhin ko sa iyo na magiging makapagdariyak ka. At tungkol naman sa anak mo, huwag kang magalala. Dahil hindi ko siya gagalawin. Eh paano? Kung di ako pumayag sa gusto mo mangyari? Wala na akong magagawa sa bagay na yun. Dahil yun ang desisyon mo. Pero hindi ko masisigurado na hindi ka masasaktan. Lalo na yung pinakamamahal mo anak. Pakialaman yun ang lahat. Huwag lang ang anak ko. Dahil mas mahalaga pa siya sa buhay ko. Kung mahalaga siya sa'yo, pumayag ka na at makipagkasundo ka sa akin. Kailanman ay hindi ako makikipagkasundo sa mga halimaw na pumatay sa pinakamamahal kong asawa. Total, nabanggit mo na rin gano.
Bakit hindi tayo magbalik-tanaw? Anong ibig mong sabihin, hayop ka? Hindi ba nag-asawa mo ay si Dora? Ang dati kong pinakamatalik na kaibigan na nagtaksil sa akin at umagaw sa taong dapat ay sa akin. Ano ba pinagsasasabi mong bruha ka? Walang kaibigan demonyo ang asawa ko. Meron. Dahil hindi naman ako ganito dati. Pero magmula, nag-unahan niya ako sa dapat na ako gumawa. Iyakap ko na ang dilim at sumamba sa demonyo. Kaya ito ko ngayon, makapangyarihan at kaya kong paikutin ang lahat gamit lamang ang mga palad ko. Pwes, hindi ako isa sa mga yon. At saka ano bang pinagsasasabi mong bagay na dapat ay sa'yo? At ikaw ang gumawa. Pwede bang linawin mo ang lahat? Ako ang taong unang umibig sa'yo, Romulo. Bago pa ba nag-asawa mo? Pero dahil sa kaingitan, inagaw ka niya sa akin. Dahil doon, hindi ko siya nagawang patawarin. Minahal kita, Romulo. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Pero anong ginawa niya? Kinuha ka niya sa akin. Kaya dahil doon, kamatayan niya lamang ang manigintan para mabayaran lahat ng kasalanan niya sa akin. Natahimik ako at hindi ko rin alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, Sir Blair. Sobrang hirap sa akin at bumalik lahat ng sakit na matagal nang lumipas. Naluluha akong tumingin sa aswang at halos lapitan ko na siya para hawakan ang leeg niya ng dahil sa galit. Pero inisip ko ang anak ko. Ayoko na madamay siya kung sakaling labanan ko na ang aswang na gumon. Hindi ka ba makapagsalita? Nadarama mo na ba ngayon ang sakit na tinis ko nung panahong hindi mo man lang makita na iniibig kita? Hindi. Dahil ang nararamdaman ko ngayon ay pagkamuhi. Dahil wala kang karapatan para patayin ang asawa ko. Dahil hindi ikaw ang minahal ko. Ang asawa ko lang ang nag-iisa sa puso ko. At hindi ko kayang magmahal ng tulad mo sa Kim. Ipinagkait mo sa amin ang anak ko. Ang kaligayahan na dapat sana ay natatamasa namin ngayon nakasama siya. Akala mo ba? Kapag sinabi mo sa akin na minahal mo ko noon ay matutuwa ako? Hindi, Edna. Dahil hindi mo mapapalitan sa puso ko ang asawa ko. Nang mga oras na yun, sumigaw ng napakalakas ang aswang na para bang galit ito pero may halong tawa. Kung hindi ba kita makukuha sa magandang usapan, pues, pipilitin kong mapa sa akin ka! Napaka-desperada mong bruha ka. Pero mamamatay na lang ako kaysa pilitin ko ang sarili ko na mahalin ka. Hindi ko ganon. Gagamitin ko ang taong mahalaga sa'yo para mapunta lang sa akin. Mga kasama! Kunin niyo ang anak niya! Tulad ng sinabi ng aswang na si Edna, sinubukan kaming lapitan ng mga alagad niyang aswang na gumon, pero hindi ko hinayaang makuha nila sa akin ang anak ko. Kaya naman, pumikit ako at bumulong ng salitang Latin. At pagkatapos nun, tumuwad ako at hinawakan ng lupa. Isang paraan yon para mautusan ko ang lupa na protektahan kami. Kaya naman ng mga sandali ding yon, tumitilapon ang mga aswang na nagtatangkang lumapit sa amin. Ano ito? Anong nangyayari? Paano mo yun nagawa? Dahil sa bertud na tinatangan ko. Yun ay ang bertud ng lupa. Hindi! Hindi! Imposibleng ikaw ang tao nakakuha doon! Posible na siya ngayon. Dahil nasa akin na siya. Pero paano ikaw ang nakakuha ng bagay na yon?
Dahil alam ng Diyos na darating ako sa sitwasyong ito. Sitwasyon na pag-ubos sa lahi ninyo. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa asawa ko, hayop ka. At sisiguraduhin ko ngayong gabing ito ay babiyahe ka na patungo sa impyerno. Huwag ka magpapakasiguro, Romulo. Dahil kahit na mahal kita, kakayanin kong patayin ka. Pati na rin niyang anak ninyo na dati kong matay at nakaibigan. Pwede bang wag mo nang banggitin pa rito na magkaibigan kayo ng asawa ko? Dahil kung totoo nga naging matalik na magkaibigan kayong dalawa, hindi mo magagawang patayin siya. At mas gugustuhin mo maging masaya na lang siya sa kanyang piniling buhay. Hindi mo ko naiintindihan, Romulo. Sa'yo umiikot ang buhay ko at mga panahon na yun. Hindi ka pa niya naaakaw sa akin. Hindi niya ako inagaw sa'yo, Edna. Huwag kang hibang. Dahil siya lang ang babaeng minahal ko. At hindi yun mababago. Inagaw ka niya. Kaya dapat sakin ka. Dapat ako ang unang umabig na gusto kita. Dapat ako yung taong mahal mo ngayon. Dapat ako yung asawa mo. Dapat ako ang ina ng anak mo. Pero inunahan niya ako, hayop siya. Naiinggit siya. At ayaw niya ako na maging masaya. Pero hindi pa ba sapat na pinarusahan mo siya at pinatay mo siya? Bakit ba kailangan umabot pa sa ganito? Bakit kailangan mandamay ka pa? At Edna, kung totoong mahal mo nga ako, pababayaan mo ko sa mga bagay na gusto ko. At yun ay ang makalaya. At hindi pinipilit sa mga bagay na ayoko naman. Hindi! Kung hindi ka mapapasakin ka doon, wala na kasama mo. Mas mabuti kang hindi ka na mapunta pa sa iba. Mamatay man ako ngayon, isasama kita! Dahil sa sinabing yun ni Edna, mabilis na umatake sa akin ang mga alagad niya at ganun din siya. Pilit niyang kinukuha sa akin ang anak kong si Marlon. Dahil dun, puro pagdepensa ang ginawa ko hanggang sa humina na ng tuluyan ang proteksyon ng lupa at nagawa ko na lang yakapin ng anak ko para hindi ito makuha sa akin. Dahil dun, napuno ako ng galos sa katawan nang dahil sa mga buhok nilang malapatalim sa talas ng bawat hibla. Tumigil na kayo! Matapos kong sabihin yon, dalawa sa mga aswang ang nahablot ko sa buhok at pareho ko silang hinambalos sa lupa. Galit na galit namang umatake ang iba pang aswang na gumon. Ang iba pa nga ay nagawa kong iwanan ng malalim na galos sa dibdib. Tay, ayos na po ba kayo? Oo anak, ayos na nga ako. Pero makinig ka sa akin. May naisip akong plano. Kailangan makaalis ka dito sa lalong madaling panahon. Pero tay, ayoko po kayong iwan. Hindi anak. Kung mamamatay man ako dito, at least alam kong ligtas ka. Kaya gagawa ko ng paraan para mapigilan sila at makatakbo ka. Maliwanag ba? Tay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kailangan ko po kayo. Basta sundin mo na lang ang sasabihin ko anak. Basta tatandaan mo, mahal na mahal ka ng tatay ha. Kitang-kita sa mga mata ng anak ko na hindi niya gusto ang mga sinasabi ko. Pero yun na lamang ang paraan ko para makaligtas siya kung sakali mang totohanin ni Edna na papatayin ako. Kaya nang makakuha kami ng pagkakataon, inutusan ko na siya na tumakbo na. Nakita yun ni Edna. Kaya naman, hahabulin niya rin sana ito. Pero nahawakan ko siya sa buhok. Kaya hindi ito nakaalis sa kinatatayuan niya. Hayop ka! Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo mapakailaman ang anak ko! Bitiwan mo ka! Bitiwan mo ka! Hindi! Dito ka lang at huwag kang aalis. Hindi ba't sabi mo sa akin na akong gusto mo? Kung ganun, huwag mo nang idamay dito ang anak ko.
tayo na lang ang magtuos at pagbabayarin kita sa ginawa mo sa asawa ko! Hindi na nga nagpapigil pa ang aswang na si Edna ng mga panahon na yon. Habang nakalutang siya sa ere, ay sinunggaban niya ako at hinawakan niya ako sa leeg. Sobrang higpit ng pagkakasakal niya na halos maubusan na ako ng hininga. Pero inisip ko ang anak ko, kaya naman madali kong sinipa ang aswang sa sikmura. Dahil doon tumilapon siya. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para mahawakan ng lupa at inutusan kong alisan sila ng balanse. Dahil doon, hindi na sila makatayon lahat. Ngayon mo ko subukan, Edna. Diba? Ang sabi mo'y makapangyarihan ka. Pwes, pilitin mong tumayo ngayon. Tayo! Kahit na ano pang gawin pa, kahit na mapatay mo pa ako, hindi ibig sabihin nun ay natalo mo na ako. Mananatili ang buot sa aking puso. Wala na akong pakialam sa puot na sinasabi mong yan. Dahil ang galit na nararamdaman ko ngayon ay walang katumbas. Hindi ako nananakit ng babae. Pero kung mga katulad nyo ang kailangan ko saktan, hindi ako magdadalawang isip. Lalo na't kayo ang nagdamot sa amin ng anak ko. Kayo may kasalanan ng lahat ng ito. Saktan o patayin mo man ako ngayon, Romulo, sisiguraduhin ko hanggang sa impyerno. Hindi kita patatahimikin. Hihintayin kita doon. At doon ko tatapusin ang lahat ng sinimulan ko. Hindi na tayo magkikita, Edna, kahit kailan. Dahil sigurado ako, buhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Katawan mo na lang ang kulang. Kaya ipapadala ko na! Dahil sa galit, malakas ko siyang sinuntok sa dibdib at hindi ako tumigil hanggang hindi siya malagutan ng hininga. Hindi ko na nga namalayan na dahil sa galit ko, tuluyan ko nang nabutas ang dibdib niya at yun na rin ang naging sanhi ng kamatayan ng aswang na gumon. Pagkatapos nun, sinunod ko na rin ang mga kapwa niya aswang. Wala akong tinirang buhay ni isa sa kanila hanggang sa hindi ko na namalayang lumiliwanag na pala. Napaluhod na lang ako sa lupa habang ako ay umiiyak at balot ng mga itim na likido na dugo ng mga aswang. Mahal ko, alam kong masaya ka na ngayon kung nasaan ka man. Pasensya ka na kung noon ay hindi kita nagawang ipagtanggol. Alam ko, nakikita mo ang nangyayari ngayon. At tapos na rin sa wakas. Nakuha ko ng hustisya na para talaga sa iyo. Patawarin mo kung mahal ko na tagalan. Pero sana, alam mong para sa iyo at sa anak natin ito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mula sa likod ko, may taong yumakap sa akin. Si Marlon pala yun na anak ko. Dahil nung oras na pinatakbo ko siya, hindi pala talaga siya umalis. Tay, nagawa niyo po. Salamat po sa Diyos at ligtas po kayo. Dahil ito talaga ang plano niya, anak, para sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Lagi siyang nakasubaybay sa atin, anak. Nang mga sandaling yon, hindi ko na napigilan ang humagulgol sa iyak habang yakap ang anak ko at ganun din ang ginawa niya. Matapos ang araw na yon, nalaman ng buong baryo ang ginawa ko at kung dati ay wala silang pakialam. Pero ng mga panahon na yon, halos lahat sila lumapit sa akin para magpasalamat para sa ginawa kong paglipol sa mga aswang na dati pang nanggugulo sa baryo. Naging masaya naman kami dahil mula noon, wala nang mga aswang ang sumusulpot pa
Hanggang sa isang araw, bago matapos ang taon na yon, bumisita kami sa puntod ng asawa ko at may dala kaming puting rosas na siyang paborito niya sa lahat. Nay, kumusta po kayo dyan sa langit? Ito na po ako, si Marlon. Ang pogi niyo pong anak. Hindi ko naman po nararamdaman ang pagmamahal niyo, Nay, dahil maaga po kayo nawala. Pero ayos lang po, dahil binusog naman po ako ni tatay sa pagmamahal. Sana po, Nay, masaya po kayo dyan. Lagi niyo po kaming gabayan na mahal na mahal po kita, Nay. At oo nga pala, may kikwento po ako sa inyo, Nay. Alam niyo po ba si tatay, pinatay niya po yung mga aswang na pumatay po sa inyo. Ang sabi pa po ni tatay, kahit kailan daw po, walang papalit sa inyo sa puso niya. Kaya kahit nandyan na po kayo, Nay, hindi po kayo ipagpapalit ni tatay kahit kailan. Tama yun, mahal. Mananatili ka sa puso ko. At hindi na ako maghahanap ng iba. Dahil hindi ka naman sila eh. Miss na kita, mahal ko. At mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Matapos ang araw na yon, Sir Blair, halos linggo-linggo po kaming dumadalaw sa puntod ng asawa ko para lang linisan ito at dalhan siya ng paborito niyang bulaklak. At maliban dun, wala na akong mga aswang na nakasagupa pa. Nagkaroon na rin ako ng sariling lupa na binigay sa akin ng gobyerno. Doon ako nagtatanim ng iba't ibang mga pananim, habang si Marlon naman na kasalukuyan ay nakapagtapos na at may maayos ng trabaho. Masaya ako dahil kahit natagalan man ay nabigyan ko ng katahimikan ang kaluluwa ng mahal kong asawa. At ang bagay naman na natutunan ko, hindi masamang magmahal, pero dapat hindi tayo magpalaya. Minsan kasi, may mga taong hindi talaga para sa atin. Kaya dapat hindi natin pipilitin na mapasa atin ang isang tao. Huwag natin sila bigyan ng dahilan para kamuhian ka. Sa madaling salita, huwag natin pilitin ang bagay na hindi talaga para sa atin. Yun lamang po, Sir Blair. Maraming salamat po. At sana ay pagpalain ka pa ng ating poong may kapal. Hanggang sa muli po.